buti naman po at meron siyang pinakita, no, na isang counter affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says, and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Aside po kay Zaldico, meron pa po bang ibang co-accused si dating House Speaker Romualdez, and ilan po sila if possible malaman din kung sino-sino? Thank you po. I will reserve that, no, kasi yung mga actors that I mentioned here, money exchanges, shell companies, bank transfers, yung mga personalities po na involved dyan sa scheme of layering ay kasama din po sa complaint. May numbers po ba, if ever? Kahit estimate lang. Higit 10. Sir, dun sa attempt to leave ni dating Speaker Martin Romualdez, can you expound on that, sir? Ilang beses siya nag-attempt, and ano yung mga move na ng Office of the Ombudsman regarding this? Well, ito nga, nananawagan ho kami sa mga ahensya na may kinalaman sa border security at siguro yung mga ating mga law enforcement agencies na sana po ay bantayan nyo na po yung mga galaw, no? Dahil nakakuha po ang office natin ng intelligence reports na kahit meron na po siyang precautionary whole departure order, may balak pa din po siyang umalis. And sa amin po, dahil matagal na naming ini-investigate itong kaso na ito, matagal na naming gustong i-file to, actually. Although, of course, we had to let it go through the proper process, the right evidence gathering, at nandito na tayo sa punto na ito, sana po hindi masayang yung ating trabaho at ating effort dito. So, kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. No? May PhDO na siya. Ibig po sabihin yan, hindi na po siya makakaalis gamit ang ating mga normal or formal borders. Airport, seaport. No? Pero itong intelligence ho natin, kailangan bantayan lahat. No? So we really hope, no, na itong mga border control agencies, pati na po yung law enforcement agencies, could be on top of this. Sir, mahirap ba if in case man na makaalis si dating Speaker Martin Romualdez, ano na po yung mangyayari dun sa mga PI level na complaints sa kanya dito sa Ombudsman? Sa preliminary investigation stage po kasi, pag hindi po sumagot ang isang respondent, ibig po sabihin, parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa. No? So, we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. So, wala na po siyang chance to defend himself in this forum. Juan Antonio po from IBC News. Sir, clarify ko lang, itong reklamo na inangat na sa preliminary investigation is iba doon sa grand case na tinutukoy ni Ombudsman. Ano po yung status nung pinaka-grand case kay Speaker? As I said, we're getting more and more confident as the days go by. Mas marami kaming nakukuhang ebidensya, impormasyon, testigo habang tumatagal po ang panahon dahil marami na pong nagkusang loob na lumabas at magsabi kung ano talaga ang katotohanan. Bagamat itong grand case, no, ay isang bagay na kailangan tama ang approach natin.
Dahil pag final natin at hindi pa tayo sure or manipis ang kaso, hindi pa supported by evidence yung kaso natin, puro allegation lang, at yan ma-dismiss sa Sandigan Bayan, mag-attach po kasi ang double jeopardy. Ibig po sabihin, hindi na po pwedeng mag-file ulit ang ombudsman on the same set of facts. Kaya lagi kong sinasabi na we only have one shot, we only have one chance to get this right dahil doon sa konseptong double jeopardy. So iniiwasan ho natin yan. Kailangan kumpleto ang ebidensya, kumpleto ang kaso bago tayo mag-file sa Sandigan Bayan. Okay, and clarify ko lang po, itong inangat natin sa preliminary investigation, yung pinaka-nature nung reklamo ay nanggaling po sa testimonya ng mga bodyguards na nagpakilala mula kay Zaldico. Opo. Explain ko din yan. No? So yung 8 na former security personnel ni former Speaker Romualdez, yun ang naging starting point ho natin. Nung nakita natin allegations at na-identify or na siguro napansin ng mga investigators na consistent po at categorical yung mga sinasabi nila, nag-investigate pa sila ng mas malalim para i-verify ho yung mga sinasabi ng mga ex-bodyguard or ex-security personnel ni Zaldico. Nung ginawa nila yon, mas marami pa silang nakuhang ebidensya na sumusuporta dun sa mga sinasabi ng ex-bodyguard or ex-security personnel. So much so na kahit po bumaliktad na ang ating mga ex-bodyguard or ex-security personnel, tatayo pa rin yung impormasyon na binigay nila sa atin dahil sa mga iba't ibang mga ebidensya, records, testimonya ng ibang tao. So, we are doubly confident now in this case dahil kahit wala na po sila, although naging starting po sila at sila din ay crucial dito sa kaso na ito dahil sila mismo ang nag-deliver ng pera, we have become more confident in the case that we have brought up now to the preliminary investigation stage. Last na lang po, AO. Yung attempt ni dating House Speaker Martin Romualdez to leave the country despite dun sa issuances of PHDOs, you mean dumating ho dun sa punto na lalabas siya using the back channel? O paano po yun? Pakidetalye at ilang beses po siyang nagtangka? Basta, ito lang ang masasabi ko po, no? Nakakuha tayo ng impormasyon na gusto niyang umalis. Knowing fully well, alam niya na po na meron na siyang precautionary hold departure order. Ngayon, kung ganyan po ang intention ng isang tao na meron ng precautionary hold departure order, ang presumption natin ay hindi talaga siya dadaan sa formal borders. Dahil alam niya na po na bawal na siyang umalis. Meron na po siyang hold departure order galing sa korte. So, hindi naman siguro siya susubok pa sa formal borders natin dahil haharangin talaga siya. So, na-cover na natin po yung ating mga formal borders at alam niya na po dahil yung mga representatives niya ay nandoon naman sa Sandigan Bayan para ipaglaban na hindi sana ma-issuehan ng PHDO. Pero dahil may impormasyon nga tayo na gusto pa rin niyang umalis, malamang sa hindi, through informal channels na po yan. Sir, last na sa akin. Baka gusto niyo lang po magbigay ng komento dun sa nabanggit po ni Senator Padilla kanina na nakapag-file na daw po siya dito sa ombudsman ng kanyang counter affidavit. Buti naman po at meron siyang pinakita no na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,